isang gabing maalinsangan, at ang pag-uwi ni Leo sa kanilang bahay ay hindi inaasahan ngang sinuman, maging ang kanyang sarili. Ang hangin ay mabigat, tila may dalang isang pangako ngang ulan na hindi naman dumarating, at ang katahimikan sa loob ngang malaking bahay ay halos nakakabingi. Binabasa lamang ng mahinang ugong ng aircon na tila hirap na sa papapalamig. Wala ang kanyang ama, nasa isa na namang malayong paglalakbay para sa negosyo, kaya inasahan niyang isang madilim at tulo na kabahayan ang kanyang daratnan. Ngunit habang naglalakat siya sa pasilyo patungong kusina upang kumuha ng isang basong malamig na tubig, isang sina ng liwana ang tumakas mula sa bahagyang nakaawang na pinto ng silid ng kanyang ama at ng madrasta niyang si Isabela. Ang kuryosidad na may halong kung anong hindi may paliwanag na damdamin ay natula sa kanyang nga paa na humakbang palapit. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, sinilip niya ang siwang. At doon, sa harap ng isang antigong salamin na may gasrang ilaw, nakita niya si Isabela. Nakatayo siyang nakatalikod mula sa pinto, suot lamang ang isang manipis na sutlang pantulog na kulay perlas na tila pangalawang balat na buong paingat na yumayakap sa bawat kurbengang kanyang katawan. Ang tela ay kumikinang sa tuwing tatamaan ng liwanag na nakbibigay diin sa guhit ng kanyang likod pababa, sa kanyang makitit na baywang at sa magandang hugis ng kanyang mabalakang. Dahan-dahan niyang sinusukle ang kanyang mahaba at mamasa-masa pa niyang buhok na naglalaglagan na parang isang itim na talon sa kanyang magabalikat. Ang ilaw mula sa vanity table ay tila isang pinto na humahaplos sa kinis na kanyang balat sa bato ay sa kanyang nga braso. Sa sandaling iyon, nabura sa isipan ni Leo ang salitang madrasta. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang asawa ngang kanyang ama, hindi ang pangalawang ina na gumagabay sa kanya. Ang nakikita niya ay si Isabela, isang babae sa kanyang pinaka-pribadong sandali, walang kamalay-malay samga, matang nangahas na pakmasdan siya, isang nipamiya na pinte ang dumaloy sa kanyang dibdib. Isang kabo na may kasamang pahanga, isang init na gumapang mula sa kanyang bato hanggang sa kanyang pisngi. Mabilis siyang umatras, bumalik sa dilim ngang pasilyo, ang likod ay nakasandal sa malamig na pader at ang kanyang pahinga ay tila ninakaw. Ngunit huli na ang lahat. Ang imahan ni Isabela, ang kanyang anyo sa ilalim ng malambot na liwanag, ay malinaw na nakauki na sa kanyang balintataw. Ang maamong muha na kanyang kinagisnan sa umaga-gabi ay may itinatagong isang lihim na hubog, isang anyo na sa gabing iyon ay hindi sinasadyang ipinasilip sa kanya at nakbukas ng isang pinto sa kanyang isipan na hindi na niya kailanman may sasara. Ang pegising kinabukasan ay may dalang bigat na hindi pa nararanasan ni Leo kailanman. Ang gamate niya ay mula halos buong madama, hindi dahil sa ingay o sa init, kundi dahil sa isang imahe na paulit-ulit na naglalaro sa teatrong kanyang isipan. Ang anyo ni Isabela sa harap ng salamin. Ang hubok ng kanyang katawan na binabalot ng manipis na sutla. Ang dahan-dahang paggalaw ng suklay sa kanyang buhok. Ang lahat ng iyon ay tila isang panaginip na ayaw siyang iwan kahit gising na ang kanyang diwa. Iba't ibang emosyon ang nakunahan sa kanyang dibdib, isang maruming bahanang pagnanasa at pagkakasala. Paano niya haharapin ang umaga? Paano niya titingnan sa mata ang babaeng nakita niya sa isang estado ngang kahinaan at hindi may kakailang kariktan? Bawat minuto na lumilipas habang siya ay nakahigas sa kanyang kama ay isang paghahanda para sa isang pagtatanghal, isang dula-dulaan kung saan kailangan niyang mapanggap na ang lahat ay normal, na ang gabing nakdaan ay isang ordinaryong gabi lamang. Pagbaba niya para maalmusal, ang sikat na araw na pumapasok sa malalaking bintana ng kanilang bahay ay tila masyadong matapang, masyadong mapanghusga, na parabang kayang aninagin ang bawat madilim na kaisipan na kanyang itinatago. Ang amoy ngang sinangag at mainit na kapa ay pamilyar, isang ritual ngang umaga na datiin nagbibigay sa kanya ang kapanatagan, ngunit ngayon ay tila isang paalala ngang normalidad na kanyang nilapastangan. At nandun si Isabela sa may kusina, abala sa pag-aanda. Nakaswa ito ng isang simpleng bestidang pambahay na kulay asul. Ang kanyang buho ay nakapuso ng mayos, at may ilang hiblo na nakawala ay umahaplos sa kanyang bato. Ang itsura niya ay simple, malinis, at kagalang-galang. Ang maamon niyang anyo ay bumalik na, tila isang mahikang naglaho pa sikat ng araw. Ngunit para kay Leo, ang imahe niya kagabi ay isang multo na nakatayo sa likod ni Isabela, isang aninong hindi na mabubura kailanman. Gising ka na pala. Leo, bati nito.
Kasabay ang isang matamis na ngiti na dati iwala lang sa kanya. Pero ngayon ay tila may libo-libong kahulugan. Halika na, kumain ka na. Umupo si Leo sa kanyang karaniwang pwesto sa tapat nito sa mahabang lamesa. Sinubukan niyang ituon ang kanyang pansin sa pagkain sa pagbilang ng butil ng kanin sa kanyang plato kahit saan, huwa lang sa kanya. Ngunit ang kanyang mata ay may sariling isip. Pasulyap-sulyap, ninanakaw niya ang matingin. At sa bawat sulyap, mga bagong detalye ang kanyang natutuklasan. Napansin niya ang paraan ng pahawa nito sa tasangang kape, ang kanyang nga daliri ay balingkinitan at ang kanyang nga kuko ay malinis at walang kulay. Napansin niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito habang binabasa ang isang magazine na nakalatak sa tabi ng kanyang plato. Napansin niya ang dahan-dahang paggalaw ng kanyang lalamunan sa tuwing siya ilumulunok. Ang maordinaryong kilos na ito na dati hindi niya pinapansin, ngayon ay naging isang masusing pag-aral, isang mapanganib na obsesyon. Ang bawat galaw ni Isabela ay konektado na ngayon sa imahe mula kagabi at ang kanyang isipan ay gumagawa ng mga bawal na koneksyon. Ang makamay na naghahanda ng almusal ay ang parehong makamay na humahaplos sa sariling balat. Ang ngalabing humihigop ngang mainit na kape ay ang parehong ngalabi na marahil ay may kakayahang bumikas ngang masalitang puno ng pagnanasa, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Ano itong nangyayari sa kanya? Ang pagtingin ba niya sa kanya ay pagnanasa ng isang lalaki o isang pagtatase ng isang anak? Ang katahimikan ni Leo ay hindi nakalitas sa pansin ni Isabela. Tahimik kaya ta ngayon, puna nito. Ang boses ay malumanay at puno ngang pag-alala. May problema ba sa eskwela? Mahirap ba ang nga exam mo? Ang matanong ay simple at inosente, ngunit para kay Leo, ang nga ito ay parang nga sundang na tumutusok sa kanyang budi. Umiling lang siya, hindi magawang mag-angat ng tingin. Wala po, medyo pagod lang siguro sa biyahe kahapon. Isang pagsisinungaling na madaling lumabas sa kanyang bibig. Napatuloy sila sa pagkain, ngunit ang katahimikan ngayon ay mas mabigat, mas may laman. Hindi na ito ang komportableng katahimikan ng 2 taong sanay na sa presensya ng isa't isa. Ito ay isang katahimikang puno ng hindi masabing salita, ng galihim na kaisipan. At sa gitna ng katahimikang iyon, naganap ang hindi niya iniwasan. Nag-angat ng tingin si Isabela, marahil ay para magsalita muli, at sa eksaktong sandaling iyon, nag-angat din ng tingin si Leo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng lamesa. Para kay Leo, huminto ang oras. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ni Isabela. At sa likod niyon, nakita niya ang purong peaalala. Walang bahid ng malisya, walang kaalam-alam sa kaguluhan na nilihang ang kanyang simpleng pakiral sa isipan ni Leo. Ngunit para kay Leo, ang pagtatapong iyon ng kanilang mamata ay isang pagkahuli sa akto. Nahuli siyang nagnanakaw ng tingin, nahuli siyang nag-isip ng gabagay na hindi dapat. Isang nakakapasong init ang biglang umakyat sa kanyang pisngi. Mabilis pa sa kidlat, ibinaba niya ang kanyang tingin, itinuon sa kanyang kutsara tinidor na parabang ang maito ang pinaka-interesanteng bagay sa buong mundo. Ang puso niya ay kumakarira sa kanyang dibdib. Malakas na halos natatakot siyang baka marinig ito ni Isabela. Hindi na siya muling naksalita, at hindi na rin naksalita si Isabela. Tinapos nila ang kanilang almusal sa isang kakaibang tensyon na nakabitin sa hangin. Nang tumayo si Isabela upang likpitin ang plato, dumaan ito sa likuran niya. Naramdaman ni Leo ang bahagyang paggalaw ng hangin at kasama niyon ang banayat na amoy nito, isang halo ng sabon, shampoo at ang natural na amoy ng kanyang balat. Napapikit siya ng mariin. Ang umagang iyon, ang kakaibang umaga, ay isang papapatunay. Ang linya sa pagitan ng tama at mali, sa pagitan ng paggalang at pagnanasa, ay nabura na. At habang nakaupo siyang mag-isa sa hapag-kainan, alam ni Leo sa kanyang sarili na ang laro ay nasimula na. Isang mapanganib na laro kung saan ang kanyang sariling isipan ang kanyang pinakamalaking kalaban. Lumipas ang araw sa loob ng bahay na tilang nga multong naglalakat sa pasilyo. Bawat isa ay may dalang bigat at katahimikan. Ang dating matinding awkwardness sa pagitan ni Leo at Isabela ay napalitan ng isang kakaibang antas ng kamalayan. Hindi na sila nag-iwasan ng tingin. Sa halip, ang kanilang mata ay naghahanap, nagsusukatan, at nag-usap sa isang lengwaheng sila lamang ang nakaintindi.
Ang malawak na espasyong kanilang tahanan, na datiri simbolo ng yaman at luho, ay naging isang lunsaran ng kanilang namumong lihim. Bawat sulo ay potensyal na saksi, bawat katahimikan ay puno nga salitang hindi kayang bigkasin. Ang patuloy na pagkawalan ng ama ni Leo ay ang lupang na papayabong sa kakaibang halaman na tumutubos sa pagitan nilang dalawa. Isang halamang makamandak ngunit may bulaklak na ubo ng ganda. Sa mga hapong sila lamang ang naiwan, unti-unting nabubuo ang isang ritual. Nagsimula ito sa mga simpleng tanong ni Isabela. Mga tanong na namumula sa isang tunay na paalala ng isang madrasta. Kumusta ang mga proyekto mo sa architecture, Leo? Tanong niya isang hapon habang nakakapa sila sa sala. Narinig ko sa papa mo, gusto mo raw magdisenyo ang mga bahay na lumulutang sa tubig. Ang boses niya ay malambing. At sa masandaling iyon, sinusubukan ni Leo na kumbinsihin ang sarili na iyon lamang ang naroon, isang simpleng paalala. Ngunit habang sinasagot niya ang tanong nito, habang ikinukwento niya ang kanyang pangarap na magtayo ang maistrukturang sumasabay sa kalikasan, hindi niya maiwasang mapansin ang paraan ng pagtitik sa kanya ni Isabela. Ang kanyang mamata ay hindi lamang nakikinig, tila binabasa nito ang bawat emosyon sa kanyang mukha. Tila nauhaw ito sa bawat salitang kanyang binibitawan. Dumating ang isang punto kung saan napagod na si Leo na maging sentro ng usapan. Sa isang iglap ng katapangan na marahil ay dulot ng kanyang lumalalim na obsesyon, ibinalik niya ang tanong. Isang gabi, habang nakaupo sila sa beranda at pinagmamasdan ang makulisap na lumalapit sa ilaw, tinanong niya ito. Kayo po, Tita Isabela, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ano po ang pangarap niyo bago po kayo? Bago po ito lahat? Ang kanyang paailinlangan sa dulo ay isang paamin sa bigat ng kanyang tanong, isang tanong na tumatawid sa hangganan. Nakita niya ang pagkagulat sa mamata ni Isabela. Natigilan ito. Ang hawak na kopita ng ala ay nanatili sa hangin. Sa unang pagkakataon, tila nakita ni Leo ang isang siwang sa pepektong maamong anyo nito. Tumingin ito sa malayo, sa kadiliman ng kanilang hardin at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Matagal na iyon, Leo, sabi niya sa mahinang boses. Noong dalaga pa ako, gusto kong maging pintor. Gusto kong gamitin ang aking kamay para lumiha ng mundong ako lang ang nakakaalam. Habang nagsasalita ito, tila nag-iba ang kanyang anyo. Hindi na siya ang asawa ng isang mayamang negosyante. Siya ay isang babaeng may mga pangarap na nakatago sa bawol. Ikinuwento niya ang kanyang pagkahilig sa mga kulay, sa amoy ng pintura, sa pakiramdam ng tiyanfa sa ilalim ng kanyang daliri. At habang nakikinig si Leo, hindi lamang awa ang kanyang naramdaman, kundi isang mas malalim na koneksyon. Nakikita niya ngayon ang isang kaluluwang, tulad niya, ay may mga itinatagong mundo sa loob. Dito nagsimulang makbago ang kanilang pausap. Hindi na lamang ito tungkol sa eskwela o sa mga pangarap. Naging puno na ito nga pahiwati ng nga salitang may dalawang talim. Ang ganda niyo po pala kapag nakangiti ng ganyan, sabi ni Leo isang beses matapos siyang patawanin ni Isabela sa isang kwento tungkol sa kanyang kabataan. Madalang ko lang po kasing makita. Ang masalita ay inosente sa pandinig. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi ni Leo, ang intensidad ng kanyang mata, ay nagsasabi ng ibang kwento. Ito ay isang pag-amin na pinagmamasdan niya ito, na binabantayan niya ang bawat pagbabago sa kanyang emosyon. Ngumiti lang si Isabela, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Bolero ka talaga, Leo, sagot nito. Manang-mana ka sa papa mo. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay isang pada na muling itinayo sa pagitan nila, isang paalala ng kanilang malimitasyon. Ngunit sa halip na makasira ng loop, ang paalalang iyon ay tila nakdadakdak pengkuryente sa hangin. Ang pagiging bawal ang siyang nagpapasarap sa lason. Isang gabi, habang nagpapatila ng ulan, nauwi ang kanilang usapan sa mga pelikula. Naniniwala po ba kayo sa makaluluwang muling nagkikita sa ibang panahon, sa ibang buhay? Tanong ni Leo. Ang kanyang mata ay nakatitik sa mapata ng ulan sa salamin ng bintana, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng katabi niya. Hindi agad sumagot si Isabela. Kinuha nito ang kopito ng alak at dahan-dahang ininom ang laman. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin ito ng diretso kay Leo. Ang kanyang mamata ay malalim at tila may itinatagong lungkot. Siguro, sagot nito sa halos pabulong na tinig.
Pero naniniwala rin ako na baka ang iba ay huli na ng maktakpo. Baka sa maling panahon, sa maling pagkakataon, ang salitang iyon ay tumama kay Leo na parang kitlat. Hindi sila nausap tungkol sa pelikula. Nausap sila tungkol sa kanilang dalawa. Ito ay isang pag-amin, isang mapait na patanggap sa kanilang sitwasyon. Ang espasyo sa pagitan nila sa sofa ay tila lumiliit at ang hangin ay naging mabigat at puno ngang hindi masabing pananasa. Sabga sumunod na araw, ang kanilang nga usapan ay naging isang sayaw, isang maingat na pahabang palapit at isang biglaang paatras. Pinupuri ni Leo ang kanyang suot na damit at sasagutin siya ni Isabela ng isang papuri tungkol sa kanyang talino. Ikinuwento ni Isabela ang kanyang kalungkutan at sasabihin ni Leo na hindi nito iyon zaslujva, deserve. Nabubuo sila ng isang tulay na gawo sa maksalita, isang tulay na emosyonal na siyang nagiging daan para sa isang mas mapanganib na pagtawid. Alam nilang pareho na ang kanilang ginagawa ay mali. Alam nilang sa bawat pausap na punong pahiwatik, mas lalo lamang nilang hinuhukay ang sarili nilang libingan. Ngunit ang pangangailangan na marinig, ang pangangailangan na makahanap ng isang tao na kakaintindi sa kanilang kalungkutan ay mas malakas kaysa sa kanilang takot. Ang mausapang iyon ang naging pundasyon ng kanilang kasalanan. Bago pa man magdikit ang kanilang makbalat, ang kanilang makaluluwa ay matagal nang nausap, naaaminan at makayakap sa dilim. Kung ang kanilang nga usapan ay ang sinulit na nagahabing ang kanilang bawal na ugnayan, ang nga di sinasadiyang pagdadaiti ng kanilang nga balat ang karayom na tumutuso at nag-iwan ng permanenteng marka. Sa loob ng malaking bahay, ang pag-iwas sa isa't isa ay imposible. Ang bawat pasilyo ay nagiging makitit. Ang bawat silid ay tila lumiliit sa tuwing sila ay makasama, na nagiging sanhingam gapagkataong ang kanilang nga mundo ay nagbabanggaan. Sa paraang literal at puno ng kuryente, nagsimula ito sa bagay na madaling isantabi bilang aksidente. Isang umaga, habang nakmamadali si Leo pababangang hagdanan, paayat naman si Isabela. Sa isang makitit na likuan, ang kanilang mabalikat ay nagsalubong. Isang saglit na pagdikit, isang mabilis na sorry, ngunit ang pakiramdam ay nanatili. Naramdaman ni Leo ang lambot ng katawan ni Isabela sa likod ng tela ng bestida nito. Isang lambot na sumalungat sa biglaang tigas ng kanyang sariling katawan bilang reaksyon. Tiningnan niya ito, handang makita ang inis sa mukha nito. Ngunit ang nakita niya ay isang mabilis na paiwas ng tingin at isang bahagyang pamumula sa mapiski nito bago ito napatuloy sa paakyat. Ang malit na detalyeng iyon, ang pamumulang iyon, ay isang patak ng gasolina sa apoy na nagliliyap na sa kaloban ni Leo. May mga pagkataon sa hapagkainan, habang inaabot ang isang platito ang ulam o ang lalagyan ang asin, na ang kanilang nga daliri ay makakadikit. Isang pagdampi na hindi tatagal ng isang segundo, ngunit sapat na para makpadala ng isang alon ng init sa buong katawan ni Leo. Ang balat ni Isabela ay malambot at mainit, at sa tuwing mangyayari iyon, pareho silang mabilis na binabawi ang kanilang kamay na tila na paso. Pagkatapos ay susundan iyon ngang isang mabigat na katahimikan, kung saan ang tanging maririnig ay ang kalansing ng kanilang magkubyertos. Bawat isa ay abala sa pagkukunwaring walang nangyari. Minsan, habang nanonood sila ang telebisyon sa sala, nakaupo sa makabilang dulo ang mahabang sofa, iginalaw ni Isabela ang kanyang nga paa, ang kanyang binti ay dumausdos at dumampi sa binti ni Leo. Hindi ito binawi ni Isabela kaagad. Nanatili itong nakadikit doon ang ilang segundo. Si Leo ay hindi humihinga. Ang buong kamalayan niya ay nakatuon sa mali na bahagi. Ngang kanyang bawat kung saan nakadikit ang balat nito, ang init ay tila gumagapang, pataas sa kanyang hita hanggang sa marating ang kanyang pinakatatagong sentro, at nang sa wakas ay inalis na ito ni Isabela kasabay ng isang pabulong na paumanhin. Pakiramdam ni Leo ay isang malaking kawalan, at ang pagnanasang sanay ibinalik nito ang kanyang binti doon ay isang kasalanang tahimik niyang inamin sa sarili. Ngunit ang lahat ng maliliit na aksidenteng ito ay tila isang paghahanda lamang para sa isang pangyayari na tuluyang sisira sa anumang natitirang pada sa pagitan nila. Isang hapon, natakpuan ni Leo si Isabela sa silid-aklatan ng kanyang ama, isang lugar na bihirang pasukin ni Numan. Nakatayo ito sa isang maliit na hagdan ng kahoy, pilit na inaabot ang isang makapal na libro sa pinakamataas na estante.
Nakaso itong isang puting blusa na manipis lamang at isang pares ng kulay abo na pantalon na lino na bumabagay sa hubok ng kanyang gabinti. Mula sa kinatatayuan ni Leo, kitang-kita niya ang bahagyang paangat ng blusa nito sa tuwing itinataas nito ang kanyang braso na napapakita ng isang piraso ng kanyang balat sa may baywang. Ang kanyang likod ay nakaarko sa isang paraang elegante at nakaakit. Kailangan niyo po ngang tulong? Alok ni Leo, ang kanyang boses ay mas malalim kaysa sa karaniwan. Lumingon si Isabela, bahagyang nagulat. Ah, Leo, itong libro lang sana, masyado palang mataas. Ngumiti ito, isang ngiting may bahid ng hiya. Sige, ako na, sabi ni Leo, lumalapit. Bumaba si Isabela sa hagdanan upang bigyan siya ng pwesto. At sa maliit na espasyong iyon, sa pagitan ng estante ng galibro at ng kahoy na hagdanan, naganap ang banggaan. Sa paatras ni Isabela at pasulong ni Leo, ang kanilang makatawan ay nakadikit. Hindi ito isang simpleng pagdadaitinang, balikat o daliri. Ang buong gilid ng katawan ni Leo ay dumikit sa likod ni Isabela. Ang kanyang dibdib ay halos sumayat sa balikat nito. Upang maabot ang libro, kinailangan niyang itaas ang kanyang braso at sa paggalaw na iyon, ang kanyang katawan ay bahagyang yumukot na tila ikinukulong si Isabela sa pagitan niya at ng estante. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Leo ay naging isang ipu-ipo ng sensasyon na amoy niya ang lahat. Ang banayat na pabango ni Isabela na amoy bulala, na humahalo sa malinis na amoy ng kanyang buho na tila bagong shampoo, at sa ilalim ng lahat ng iyon, ang natural at kakaibang amoy ng kanyang balat. Ito ay isang samyo na nakalalasing, isang halimuya na gusto niyang paulit-ulit na langhapin. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, isang init na tumatago sa manipis na tela ng kanilang damit, na tila napapadala ng libo-libong bolta hanggang kuryente sa kanyang balat. Nadama niya ang bahagyang panginginig ng katawan ni Isabela. O baka naman katawan niya iyon, hindi na niya masabi. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa batok nito. Sa maliliit at pino na buhok doon, sa perpektong kurba ng kanyang tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang kanilang pahinga, ang mabilis at mababaw na pahinga ni Isabela, at ang malakas na pakabo ng kanyang sariling puso sa loob ng kanyang dibdib. Isang tambol na nakbabanta na mabibingi siya. Pareho silang natigilan. Isang segundo, dalawa, tatlo. Ang masegundo ay tila naging nga oras. Walang gumagalaw. Ang pagtigil na iyon ay isang paamin. Hindi na ito aksidente. Ito ay isang sandaling pinahintulutan nilang mangyari. Isang sandaling pareho nilang pinagnanasaan. Sa wakas, nakuha ni Leo ang libro. Dahan-dahan siyang umatras. At ang paghihiwalay ng kanilang katawan ay nag-iwan ng isang pakiramdam ng biglaang kalamigan. Iniabot niya ang libro. Ang kanilang daliri ay muling nakdampi at sa pagkakataong ito, mas matagal. Tumingin sila sa isa-isa. Asam nga mata ni Isabela, nakita ni Leo ang isang bayo, isang pinahalong takot, pagkalito, at isang kislap ngang pagnanasang sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Salamat. Nautal na sabi ni Isabela, bago mabilis na kinuha ang libro at halos takbuhin palabas ng silid aklatan na iniwan si Leo na mag-isa. Napasandal si Leo sa estante, ang kanyang tuhod ay tila malambot na gulaman. Itinaas niya ang kanyang kamay at inamoy ito at naroon pa rin ang bakas ng pabango ni Isabela. Napapikit siya, ang maaksidente ay tapos na. Ang bawat pakdampi, bawat pakdikit ay hindi na disinasadya. Ang maito ay mapaanyaya, matanong na walang salitang binibitawan. At sa katahimikan ng silid aklatan, habang ang kanyang katawan ay nanginginig, parin sa alala ng init ni Isabela, alam ni Leo na handa na siyang sagutin ang tanong na iyon. Ang hardin sa likod ng kanilang bahay ay mundo ni Isabela. Ito ang kanyang santuwaryo, ang tanging piraso ng lupa sa loob ng malawak na paaring iyon na tunay niyang matatawa na sa kanya. Hindi ito isang hardin na formal at pinaplano ng isang profesional na hardinero. Ito ay medyo magulo, puno ng buhay, at sumasalamin sa isang kaluluwang may kalayaang pinipigilan. Dito, ang magumamela ay sumasayaw kasama ang masantan, at sa gabi, ang amoy ng dama de noche ay humahalos sa halimuyak ng sampagwita na lumilihang ang isang pabangong sabay na matamis at mapanglaw. Para kay Leo, ang hardin ay isa lamang bahagi ng bahay,
Ngunit sa managdaang araw, ito ay naging isang teatro kung saan siya ang tanging manunod. Mula sa bintana ng kanyang silit sa ikalawang palapa, madalas niyang natatanaw si Isabela doon, lalo na sa mga hapon kung kailan ang sikat ng araw ay malambot na at kulay ginto. Pinagmamasdan niya ito sa isang parang halos isang panalangin habang ito ay abala sa pagdidilig, paalis ng madamo o simpleng paupo sa isang bangkong bato na tila may malalim na inisip. Sa mga sandaling giyon, si Isabela ay banggiba. Nakasuot lamang ito ngang malumang damit, isang puting sando na maluwak at isang pares ng maiksing shorts na kupas na nagpapakita ngang magandang hubok ngang kanyang mabinti. Ang kanyang buho ay karaniwang nakatali sa isang magulong pusot at ang kanyang mukha ay walang kolorete. Dito sa hardin, sa ilalim ng araw, tila mas tutu siya, mas malapit sa lupa at para kay Leo, mas kaakit-akit. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ito muli sa kanyang bintana, nakita ni Leo si Isabela na sinusubukang buhatin ang isang malaking paso na gawa sa terakota. Nakatanim doon ang isang batang puno ng kalachuchi. Kitang-kita niya ang pagpipilit sa mukha nito, ang paninigas ng makalamnan sa kanyang nga braso at binti habang sinusubukan nitong iangat ang paso mula sa lupa. Nagtagumpay itong iangat ito ngang ilang pulgada, ngunit halatang hirap na hirap ito. Bumuntong hininga ito at ibinaba ang paso. Pagkatapos ay itinukot ang kanyang kamay sa kanyang baywang, humihingal. Sa sandaling ngayon, bumaba si Leo. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang paa ay kusa ng humakbang palabas ng bahay at patungo sa hardin, na tila hinihila ng isang hindi nakikitang lubid. Kailangan niyo po ang tulong diyan, sabi niya nang makalapit. Ang boses niya ang pumutol sa katahimikan ng hapon. Lumingon si Isabela. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat na may kasamang bahagyang hiya, marahil dahil sa kanyang itsura. Ang kanyang noo ay basa sa pawis, may mga hiblang ang buhok na nakadikit dito at may mabahit ng lupa sa kanyang braso at pisngi. Leo, sabi niya, habang pinupunasan ang kanyang noo gamit ang laikot ng kanyang kamay. Mabigat pala ito. Ililipat ko lang sana doon sa mas nasisikatan ng araw. Itinuro niya ang isang puwesto sa kabilang dulo ng hardin. Ako na po, sabi ni Leo. Ngunit umiling si Isabela. Hindi, masyadong mabigat para sa iyo mag-isa. Sabay tayo. At sa gayon, nagsimula ang isang sayaw na puno ng tensyon. Magkaharap silang yumukot upang hawakan ang paso. Ang kanilang nga ulo ay halos makadikit. Sa lapit na iyon, naamoy ni Leo ang isang bagong samyo mula kay Isabela. Isang samyo na iba sa kanyang karaniwang pabango. Ito ay ang amoy ng pawis ng lupa at ng mga halaman na humahalo sa natural na amoy ng yang balat. Ito ay isang amoy na primal, makamundo at para kay Leo, lubhang nakahuhumaling. Ang kanilang nga kamay ay nasa makabilang gilid ng paso at ang kanilang nga daliri ay nakakalapit, minsai nakakadampian sa magaspang na luwat. Handa? Tanong ni Leo. Tumango si Isabela. Sa bilanggang 3, sabi niya. 1, 2, 3. Sabi nilang inianga ang paso. Ang bigat ay napabigat din sa hangin sa pagitan nila. Ang kanilang nga katawan ay napresent tense. Ang kanilang nga hininga ay sabay na pinipigilan sa pagpipilit. Sa kanilang dahan-dahang pahabang, ang atensyon ni Leo ay hindi lamang nasa bigat ng paso, kundi sa babaeng nasa harap niya. Nakikita niya ang bawat butil ng pawis na namungo sa kanyang sentido. Dahan-dahang gumugulong sa gilid ng kanyang mukha at nawawala sa ilalim ng kanyang panga. Nakikita niya ang gabuti ng pawis na kumikinang sa kanyang dibdib, sa itas ng neckline ng kanyang sando na tilam ng malili na diamante sa kanyang balat na mamuli-muli dahil sa init at ang kanyang sando. Ang puting talang iyon na ngayon ay mamasa-masa sa pawis ay kumakapit na sa kanyang katawan. Hindi na nito itinatago ang hubog ng kanyang dibdib. Sa halip, binibigyang diin pa nito iyon. Sa ilang bahagi, ang tela ay halos nagiging manipis na nagpapahintulot kay Leo na maaninag ang balangkas ng brasong nakatago sa ilalim nito. Ang paningin na iyon ay isang matamis na pagpapahirap. Nang sa wakas ay may lapag nila ang paso sa bago nitong puwesto, pareho silang napabuntong hininga sa ginhawa at pagod. Napasandal si Isabela sa isang puno, habang si Leo naman ay itinukod ang kanyang nga kamay sa kanyang nga tuhod, parehong humahabol sa kanilang hininga. Salamat Leo, sabi ni Isabela.
Ang kanyang boses ay bahagyang kinakapos. Hindi ko iyon magagawa ng mag-isa. Nakangat ng tingin si Leo at ang kanyang nga mata ay sinalubong ng maanito. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang pagod, tila may isang bagay na naiba. Ang kanilang tinginan ay mas matagal kaysa sa nararapat. Napansin ni Leo ang isang mali na bahid na lupa sa pisngi ni Isabela malapit sa gilid ng kanyang labi. At sa isang kilos na hindi niya pinaisipan, isang kilos na idinikta ng isang puwasang mas malakas kaysa sa kanyang pagpipigil, itinaas niya ang kanyang kamay. Dahan-dahan, inyabot niya ito at gamit ang kanyang hinlalaki, marahan niyang pinunasan ang dumi sa pisngi nito. Natigilan si Isabela. Ang kanyang nga mata ay nanlalaki, hindi ito gumalaw. Naramdaman ni Leo ang init at lembot ng balat nito sa ilalim ng kanyang daliri. Ang kanyang balat ay mas malambot pa kaysa sa kanyang inaasahan. Para sa isang saglit na walang hanggan, nanatili ang kanyang kamay doon. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa pisngi nito. Ang paghaplos na iyon ay hindi na aksidente. Ito ay isang katanungan, isang pag-amin, isang pagtawid sa huling hangganan. At sa paraan ng bahagyang paksandal ni Isabela sa kanyang panghaplos, bago ito biglang napaywas na tila napaso, alam ni Leo na natanggap nito ang mensahe. Kailangan ko nang maglinis, nautal na sabi ni Isabela, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Mabilis itong tumalikod at halos na mamadaling pumasok sa loob ng bahay. Naiwan si Leo na mag-isa sa hardin habang ang araw ay dahan-dahan nang lumulubok sa kanluran. Ang kanyang hinlalaki ay tila nakniningas pa rin sa pakiramdam ng balat ni Isabela. Tumingin siya sa paligid. Ang hardin ng galihim ay may isa na namang bagong sekretong itatago. At sa gabing iyon, habang ang amoy ng dama, de noche ay pumupuno sa hangin, alam ni Leo na ang pag-aplos na iyon ay ang simula ng katapusan. Ang init na naramdaman ni Leo matapos ang kanilang pagtatakbo sa hardin ay hindi nawala. Sa halip, ito ay nanatili. Kumalat mula sa kanyang balat papasok sa kanyang gaugat, hanggang sa ito ay naging isang laknat na tutu at hindi may tatanggi. Nagsimula ito bilang isang bahagyang palalami sa gitna ng maalisangang gabi, isang paatubili sa kanyang kalamnan, isang kakaibang bigat sa kanyang ulo. Sinubukan niyang isang tabi ito, iniisip na ito ay pagod lamang, ngunit kinabukasan, ang mundo niya ay isang umiikot na hes at ang bawat paggalaw ay nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Sinubukan niyang itago ito sa almusal, ngunit ang kanyang pamumutla at ang panginginig ng kanyang nga kamay habang hawa ang tasa ng kapa ay hindi nakaligtas sa mapakmasit ng mata ni Isabela. Sa isang iglap, ang tensyon na namamagitan sa kanila ay nawala at napalitan ito ng purong pag-alala sa mukha ni Isabela. Lumapi ito sa kanya at idinampi ang likod ng palat nito sa kanyang noo. Ang pagdampi ay mabilis at walang mali siya, ngunit ito ang unang pakdikit na kusa nitong ginawa. May laknat ka, Leo. Sabi nito, ang boses ay puno ang autoridad na may halong lembing. Bumalik ka sa kwarto mo, magpahinga ka. Walang lakas si Leo para tumanggi. Ang kanyang katawan ay sabik na sa pagkakahigang. Tila isang panaginip ang kanyang paakyat pabalik sa kanyang silid. At ang huli niyang natatandaan ay ang malambot na paglubog ng kanyang ulo sa unan bago siya tuluyang iginupong ang kadiliman ng kanyang lagnat. Sa mga sumunod na oras, ang kanyang kamalayan ay isang paglalakbay sa pagitan ng magulong panaginip at ng masaglit na pagising. Sa bawat pagmulat niya ng mata, naroon si Isabela. Tila isa itong anghel na nagbabantay sa kanyang tabi na ang presensya ay ang tanging matatak na bagay sa kanyang nagbabagong mundo. May isang pagkakataon, nagising siya sa amoy ng mainit na sabaw. Naroon ito, nakaupo sa gilid ng kanyang kama, may hawak na isang mangkok ng aros kaldo. Kailangan mong kumain para lumakas ka, sabi nito sa mahinang boses. Sinubukan niyang umupo, ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa tingga. Walang sabi-sabi, inilapa ni Isabela ang mangkok at tinulungan siyang bumangon, inayos ang mga unan sa kanyang likod. Ang kanyang makbraso ay umalalay sa balikat ni Leo at sa saglit na iyon, ang mukha ni Isabela ay napakalapit sa kanya. Naamoy niya ang pamilyar na halimuyak nito at sa ilalim niyon ang amoy ng pag-alala. Sa kanyang mahinang estado, ang paalaga ni Isabela ay isang bagay na parehong nakbibigay ginhawa at napapahirap sa kanya. Nang dalhan siya nito ng bot at isang basong tubig, hinawakan nito ang kanyang kamay,
upang tulungan siyang uminom. Ang paghawa nito ay matatag, ngunit para kay Leo, ito ay isang haplos na napapadala ng kakaibang pangingini sa kanyang buong katawan, isang pangingini na walang kinalaman sa kanyang laknat. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating nang ang kanyang laknat ay nasa kasaksagan nito. Pawis na pawis siya. Ang kanyang damit ay basang-basa at hindi komportable sa kanyang balat. Nagising siyang muli at nakitang may dalang palangganan ng maligamgam na tubig at isang maliit na tuwalya si Isabela. "Papalitan natin ang damit mo at pupunasan kita," sabi nito sa isang boses na walang puwang para sa paktutol, "para bumaba ang laknat mo." Ang isip ni Leo ay sumisigaw ng huwag, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina para magsalita. Isang tango lamang ang kanyang naisagot. Sa isang paraang napaka-profesional ngunit hindi may kakailang napakaintimo, tinulungan siya ni Isabela. Maingat nitong inalisan ng butones ang kanyang damit pantulo. Ang bawat pagdamping nga daliri nito sa kanyang dibdib ay tila isang mumunting apoy na sumusunok sa kanyang balat. Pagkatapos, gamit ang basang tuwalya, dahan-dahan nitong pinunasan ang kanyang noo, ang kanyang lik, ang kanyang dibdib. Ang bawat pag-aplos ay mabagal at sinadya na may layuning alisin ang init sa kanyang katawan. Ngunit sa bawat pagdaan ng tuwalya, isang ibang klaseng init ang nabubuo sa kalubluban ni Leo. Habang ginagawa ito ni Isabela, ang kanyang mukha ay nakatuon sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mamata ay seryoso, ang kanyang malabi ay bahagyang nakaawang sa konsentrasyon. Sa lapit na iyon, pinakmasdan ni Leo ang bawat detalye ng kanyang mukha, ang haba ang kanyang pilik mata, ang maliit na nunal sa itaas ng kanyang labi, ang kinis ng kanyang balat. Ang babaeng ito na pinananasaan niya sa lihim ay narito ngayon, inaalis ang kanyang damit, hinahaplos ang kanyang balat. Sa isang ritual ng paalaga na sa kanyang isipang nilalagnat ay nagiging isang ritual ng seduksyon. Matapos siyang punasan at bihisan ng malinis na damit, inayos nito ang kanyang kumot. Hinila niya ito hanggang sa kanyang baba, at ang kanyang kamay ay nanatili doon ng ilang sandali. Pagkatapos, sa isang kilos na tuluyang, sumira sa anumang natitirang depensa ni Leo, idinampini Isabela ang kanyang palat sa kanyang noo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang mabilis na pagsuri lamang. Ang kanyang kamay ay nanatili doon. Mainit ang palat nito, ngunit nagbibigay ito ng kakaibang ginhawa. Ang kanyang madaliri ay marahang humaplos sa kanyang buhok. Inaalis ang mahiblang nakadikit sa kanyang noo dahil sa pawis. Ito ay isang haplos na puno enehilambing. Isang haplos na lumalagpas na sa simpleng pag-alaga. Ito ay isang haplos na tila nagsasabing, "Nandito ako." Sa ilalim menehe haplos na yon, tinitingan ni Leo si Isabela. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagnanasa, kundi isang malalim at halos nakalulunod na paalala, isang emosyon na sa sobrang dalisay ay halos mas masakit pa. Sa kahinaan ng niyang katawan at kaluluwa, ang paalaga ni Isabela ay hindi lamang gumising sa kanyang natutulo na pagnanasa, binuksan nito ang isang mas mapanganib na pinto. Ang nararamdaman niya para dito ay hindi na lamang simpleng pagnanasa sa laman. Nahaluan na ito ngang isang mapanganib na pagmamahal, isang pagkauhaw sa kalinga na sa maling tao niya natatakpuan. Dahan-dahang binawi ni Isabela ang kanyang kamay. "Matulog ka na ulit, bulong nito. Magiging maayos din ang lahat." Tumayo ito at lumabas ng silid. Isinara ang pinto ng walang ingay. Naiwan si Leo sa dilim. Ang kanyang katawan ay nang-apoy sa laknat. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay mas nang-apoy sa isang bagong natuklasang damdamin. Ang paalaga ni Isabela ay ang pinakamatamis na lason na kanyang natikman. Pinagaling nito ang sakit ng kanyang katawan, ngunit nilason nito ng tuluyan ang kanyang puso. Ang laknat ni Leo ay lumipas na, ngunit naiwan itong isang luntiang tanawin kung saan ang damdamin ay mas malayang tumutubo. Ang alaala ng paalaga ni Isabela ang kanyang haplos, ang kanyang malambing na boses, ang kanyang walang sawang pagbabantay ay naging isang permanenteng anino sa bawat sulok ng kanyang isipan. Ang dating pagnyanasa na nakabatay, lamang sa anyo at misteryo ay nakaroon na ngayon ng mas malalim na ugat, isang ugat na bumabaon sa teritoryo ng pagmamahal at emosyonal na pangangailangan. Ang bahay ay tila humihinga ng kasabay nila. Bawat isa ay nagpapakiramdaman naghihintay. Ang maaksidenteng pagdadaiti ay napalitan ng masinadiyang pananatili sa isang silid.
Ang mausapang may pahiwatik ay napalitan ng isang komportableng katahimikan. Isang gabi, ilang araw matapos siyang gumaling, natakpuan nila ang kanilang nga sarili na muling nakaupo sa beranda. Ang hangin ay malamig at malinis at ang bilog na buwan ay napipintang ang pila sa mga dahon ng halaman sa hardin. Ang halimuyak ng Dama de Noche ay mas matindi kaysa dati. Isang pabangong nakalalasing at punong pangako. Sa pagkakataong ito, may dalang isang botek ngang pulang alak si Isabela. Naglagay siya sa kanyang kopite at pagkatapos ay sa isang iglap ng paalilangan ay tumingin kay Leo. Gusto mo? Tanong niya. Hindi ito isang tanong ngang isang madraste sa isang bata. Ito ay isang paanyaya, isang paturing sa kanya bilang isang kapantay. Tumango si Leo at pinuno rin ni Isabela ang isang kopite para sa kanya. Uminom sila sa katahimikan. Ang tanging tunog ay ang huningang nga kuliglik at ang marahang pakalensingang kanilang nga kopita sa masang salamin. Ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ito ay isang kumot na bumabalot sa kanilang dalawa. Si Leo ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi pa po ako nakapagpasalamat ng maayos, sabi niya sa pag-aalaga niya sa akin. Tumingin sa kanya si Isabela. At sa liwanag ng buwan, nakita ni Leo ang isang ngiti sa malabi nito, ngunit ang kanyang nga mata ay nanatiling malungkot. Wala iyon, Leo. Iyon ang dapat gawin. Itinaas nito ang kanyang kopite na tila may isang tos at pagkatapos ay muling tumingin sa kadiliman. Okay lang po ba kayo? Tanong ni Leo na may biglang pangangailangang malaman kung ano ang nasa likod ng kalungkutang iyon. Parang ang lalim po inisip niyo. Tumingin si Isabela sa pulang likido na umikot sa kanyang kopite. Matagal na akong maraming iniisip. Leo, sagot niya. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa isang napakalayong lugar. Minsan, kapag nakaupo ako dito mag-isa, tinitignan ko ang bahay na ito. Napakalaki, napakatahimik. Huminga siya ng malalim. Alam mo ba, noong una akong dinala ang papa mo dito, namangha ako para siyang palasyo. Akala ko, ito na ang katuparan ng lahat ng pangarap ng isang babae. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Pero ang isang palasyo ay maaring maging isang napakagandang kulungan. Dito na nagsimulang bumuhos ang mga salita, hindi sa paraang malakas, kundi tulad ng isang dahan-dahang pagtagas mula sa isang nasirang dam. Ikinuwento niya ang kanyang nga araw, ang nga umagang nagigising siyang mag-isa, ang nga tanghaling walang kausap kundi ang nga katulong, ang nga gabing naghihintay siya sa isang asawang madalas ay hindi na umuwi. Hindi niya sinisiraan ang amo ni Leo. Sa halip, ang kanyang nga salita ay puno ng isang pagod at malalim na pagkaunawa. Mahal niya ako sa paraang alam niya, sabi niya. Binibigay niya sa akin ang lahat ng material na bagay, pero nakalimutan yata niya na ang isang tao ay hindi lamang nabubuhay sa mga bagay. Tumingin siya ng diretso kay Leo at ang kanyang mga mata ay kumikinang na sa mga luhang hindi pa bumabaksak. Kasal ako, Leo. Pero sa halos lahat ng gabi, mag-isa akong kumakain sa mahabang lamasang yon. Mag-isa akong umiinom ng alak dito. Mag-isa akong natutulog sa isang napakalaking kama na sa sobrang laki ay mas lalo ko lang nararamdaman na wala akong katabi. Sa huling pangungusap na iyon, isang taksil na luha ang tuluyang bumaksa, gumulong sa kanyang pisngi na parang isang kumikinang nahiyas sa liwanag ng buwan. Ang puso ni Leo ay tila pinipiga. Ang lahat ng pagnyanasang naramdaman niya para dito ang pagnyanasa sa kanyang katawan. Sa kanyang misteryo ay biglang natabunan ng isang mas malakas na emosyon. Isang matinding pangangailangang aluin siya, protektahan siya mula sa kalungkutang iyon. Ang maamong anyo ni Isabela ay hindi na isang maskara para sa seduksyon. Ito ay isang baluti laban sa sakit. Walang salitang lumabas sa bibig ni Leo. Anumang sasabihin niya ay tila magiging mura at walang laman. Kaya sa halip na maksalita, siya ay kumilos. Dahan-dahan na may paingat na parang humahawa ngang isang babasaging bagay. Inyabot niya ang kanyang kamay sa ibabaw ngang mesa. Saglit itong nanatili sa hangin, isang tahimik na alok. Pagkatapos, ipinatong niya ito sa kamay ni Isabela na nakapatong sa braso ngang silya. Natigilan si Isabela. Tumingin siya pababa sa kanilang makamay na makapatong, ang kanyang kamay na maputla at balingkinitan at ang kamay ni Leo na mas malaki at mas kayumanggi. Pagkatapos,
Dahan-dahan siyang naangat ng tingin. Ang kanyang nga mata ay nagtatanong. At bilang sagot, marahan niyang hinikpitan ang hawak sa kamay nito. Hindi ito bumitaw. Sa halip, naramdaman ni Leo ang isang bahagyang paggalaw. Dahan-dahang umikot ang kamay ni Isabela sa ilalim ng kanyang kamay hanggang sa ang kanilang mapalat ay makadikit at ang kanyang nga daliri ay isinabit sa pagitan ng kanyang nga daliri. Ito ay hindi na isang pagalo, ito ay isang pagsalubong, isang patanggap, isang kasunduan, walang naksalita, hindi na kailangan. Ang kanilang makamay na makahawa ang nagsasabing ang lahat. Ito ay isang paamin sa kanilang pinagsasaluhang kalungkutan. Ito ay isang pangako ngang pagkakaunawaan. Ang halimuya ngang dama de noche, ang malamig na simoy ngang hangin, ang liwanag ng buwan, ang lahat ay naging saksi sa tahimik na pag-amin na iyon. Ang pagdikit ngang kanilang makaluluwa ay mas matindi pa kaysa sa anumang pagdikit ng kanilang magabalat. Nanatili silang ganun sa loop ng ilang minuto na parang isang kawalang hanggan, makahawak kamay sa ilalim ng buwan, 2 taong naliligaw na nakatakpuan sa dilim. Sa wakay, si Isabela ang unang dahan-dahang bumitaw. Gabi na, bulong nito, ang kanyang boses ay paos. Kailangan na nating matulog. Tumayo ito at pumasok sa loop. Hindi na muling lumingon. Naiwan si Leo na mag-isa. Ang kanyang kamay ay mainit pa rin sa pakiramdam ng kamay ni Isabela. Tinitigan niya ang kanyang palat. Sa gabing iyon, hindi lamang kamay ang kanyang hinawakan. Hinawakan niya ang kaluluwa nito. At sa paggawan nun, alam niyang ipinakatiwala na rin niya ang isang piraso ngang sa kanya. Ang gabi ngang pag-amin ay naganap na. Hindi sa pamamagitan ngang gasalita, kundi sa isang simpleng paghahawak kamay na nagbago sa lahat. Ang gabi kasunod ng kanilang paaminan sa beranda ay naging isang ehersisyo sa matinding pagpipigil. Ang linya na kanilang iginuhit ay hindi na nakikita at ang hangin sa pagitan nila ay kumakapal sa bawat araw na lumilipas, puno ngang kuryenteng naghahanap ngang pagkakataong kumawala. Ang bawat pagtatakpo ngang kanilang nga mata ay mas matagal na. Ang bawat ngiti ay may mas malalim ng kahulugan at ang bawat salita ay tila may dalang nakatagong pangako. Ang tensyon ay hindi na isang banayat na kaba. Ito ay isang pisikal na bagay, isang hayop na nag-abang sa dilim, naghihintay ng tamang sandali upang manunggap. At ang sandaling iyon ay dumating sa isang gabing ang langit mismo ay nakningit-nit sa galit. Isang malakas na bagyo ang paparating at ang hangin sa labas ay humahampas sa mapuno at sa mabintana ng bahay. Dahil sa masamang panahon, napapasyahan nilang manot na lamang ng isang lumang pelikula sa sala. Isang black and white film. Isang kwentong ng bawal na pag-ibig na tila isang malupit na biro kang tadhana. Nakaupo sila sa makabilang dulong ng sofa, ngunit ang distansya ay walang silbi. Sa dilim ng sala, natanging ang kumikislap na liwanag mula sa telebisyon ang nagsisilbing ilaw. Si Leo ay hindi na nanonood ng pelikula. Ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng katabi niya. Pinakmamasdan niya ang siluet ng mukha ni Isabela, ang paraan ng pagtama ng liwanag sa kanyang mga mata, ang anino na nililihang ang kanyang mga pilik mata sa kanyang pisngi. Sa tuwing may isang eksena sa pelikula na nakakagulat o nakakakilig, nakakaroon sila ng dahilan para makatinginan at sa mga saglit na iyon, ang kuwento sa screen ay nawawalan ng saysay. Ang tanging kuwentong mahalaga ay ang kuwentong nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Ang kulok sa labas ay palakas ng palakas at sa bawat dagundong nito, bahagyang napapatalon si Isabela. Sa isang partikular na malakas na kulok, hindi nito napigilan ang isang maliit na sigaw at bahagi itong napasiksik sa kanyang kinaupuan na nakpalapit sa kanya kay Leo. Ang balikat nila ngayon ay halos makadikit na. Nararamdaman ni Leo ang init na nakmumula sa katawan nito at ang amoy ng alak na kanyang iniinom ay mas malinaw na ngayon. Hindi na niya napigilan ang sarili. Okay ka lang? Bulong niya. Tumingin ito sa kanya. Ang mamata nito ay malawak sa dilim. Hindi ako sanay sa malalakas na kulok. Pag-amin nito, ang boses ay nanginginig. Sa sandaling iyon, gusto ni Leong alisin ang distansya sa pagitan nila. Yakapin ito at sabihing litas ito sa piling niya. Ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Isang estatwa nang pinipigilang pagnanasa. At noon nangyari, isang nakasisilaw na kidlat ang gumuhit sa kalangitan na sinundan ng isang dagundong na yumani sa buong kabahayan.
at kasabay na gundong na iyon. Namatay ang lahat ng ilaw. Ang tunog mula sa telebisyon ay naglaho. Ang buong paligid ay nilamon ng isang biglaan at ganap na kadiliman. Sa unang segundo, ang tanging maririnig ay ang baksik ng ulan at hangin sa labas. Pagkatapos sa katahimikang iyon, narinig ni Leo ang pahinga. Ang mabilis ay kinakabahang pahinga ni Isabela at ang malakas na pagkabog ng kanyang sariling puso sa dilim. Ang ibang pandama ay tila tumalas. Mas malinaw niyang naamoy ang pabango nito, ang alak, ang init ng katawan nito. Narinig niya ang marahang kaluskos ng tela ng damit nito habang ito'y gumagalaw. Pagkaraan ng ilang sandali, isang maliit na ilaw ang kumislap sa isang sulok. Ang emergency light. Hindi ito maliwanag. Ito ay isang mahina at halos namamatay na liwanag na nagbibigay sa lahat ng bagay sa silid ng mahahaba at gumagalaw na mga anino. Sa ilalim ng ilaw na iyon, ang kanilang mukha ay tila inukit mula sa anino at liwanag. Lumingon si Isabela kay Leo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pakalito at takot, ngunit sa ilalim niyon may iba pang nakita si Leo. Isang paanyaya, isang pasuko, walang naksasalita. Ang hangin sa pagitan nila ay siksik at halos hinihingal. Ito na ang sandali. Ang lahat ng maarong ang paktitik ng mausapan ng mga pagdadaiti ay nagipon at nagtutula sa kanila sa sandaling ito. Hindi na niya alam kung sino ang unang gumalaw. Marahil ay siya, marahil ay ito. O marahil sabay silang gumalaw na tila hinihila ng isang hindi mapigilang puwersa. Dahan-dahan, sa isang paraang halos masakit sa kabagalan, inilapit ni Leo ang kanyang mukha sa mukha nito. Nakita niya ang papikit ng mata ni Isabela. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang labi. Isang hiningang amoy alak at pagnanasa. At doon, sa gitna ngang nangangalit na bagyo sa labas at sa loop nila, ang kanilang labi ay nagtagpo. Ang unang pagdampi ay marahan, isang pagtatanong, isang pagpapatunay na ang lahat ng ito ay totoo, hindi lamang isang lagnat na panaginip o isang lasing na imahinasyon. Ang kanyang labi ay malambot at mainit, mas malambot pa kaysa sa kanyang pinangarap. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito o marahil ay panginginig niya iyon. Isang ungol na halos hindi marinig ang kumawala sa lalamunan ni Isabela, isang tunog ng pagsuko. At ang tunog na iyon ang siyang na sindi sa apoy. Ang dahan-dahang paggali ay biglang naging mapuso. Ang lahat ng pinigilang pagnanasa, ang lahat ng bawal na damdamin ay sumabog mula sa kanilang labi. Ito ay isang halik na gutom na parabang sinusubukan nilang ubusin ang isa-isa. Isang halik na punong galit sa kanilang sitwasyon at ng desperasyon para sa koneksyon. Ang kamay ni Leo ay umakyat mula sa balikat nito patungo sa batok. Ang kanyang madaliri ay isiniksik sa malambot na buhok ni Isabela. Hinila niya ito palapit na natanggal sa anumang natitirang espasyo sa pagitan nila. Ang kamay naman ni Isabela ay unang sumapo sa kanyang balikat na tila sinusubukang itulak siya palayo, ngunit pagkatapos ay kumapit ng mahigpit. Ang kanyang kuko ay bahagyang bumaon na tila ayah na siyang pakawalan. Ang kanilang bibig ay nagsayaw sa isang paraang marahas at sabik. Ang laseng nga ala ay humalo sa laseng kanilang pagnanasa. Ito ay higit pa sa isang halik. Ito ay isang pag-angkin, isang pagpapahayag, isang pagtawid sa isang ilog kung saan wala ng pakbabalik. Nang sa wakas ay magiwalay sila, pareho silang humihingal, ang kanilang ngano ay makadikit. Sa mahinang liwanag ng emergency light, tinitigan nila ang isa-isa. Ang kanilang mata ay nagsasabi ng lahat. Ang gulat, ang takot, ang tagumpay, ang pagkakasala. Ang bagyo sa labas ay patuloy pa rin sa kanyang pananalasa, ngunit para sa kanila, ang pinakamalakas na bagyo ay ang katahimikan na ngayon ay bumabalot sa kanilang dalawa. Ang halik na iyon ay hindi nakdala ng kapayapaan. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa kanilang mundo. At sa pagtitik nila sa isa't isa, alam nilang pareho na ang lahat ay nakbago na. Ang halik na iyon ang nagsira sa kanilang dating buhay. At mula sa mga guho nito, isang bagong mundo ang isinilang isang mundong mapanganib, bawal, at hindi na nila matatakasan pa. Walang salitang namagitan matapos ang halik. Hindi na kailangan ang kanilang mata sa ilalim ng mahinang ilaw ng emergency light.
Ang siyang nagsalita isang palitan ng matanong na may isang sagot. Isang pag-amin sa isang pagkatalong pareho nilang hinintay. Ang bagyo sa labas ay ang tanging boses sa kanilang mundo, isang marahas na musika para sa isang desisyon na matagal nang nabuo sa katahimikan. Sa isang pakilos na tila idinigtang ang isang mas mataas na kapangyarihan, dahan-dahang iniangat ni Leo ang kanyang kamay at inalok ito kay Isabela. Tinitigan nito iyon ng isang saglit ang kanyang kamay na nakalahat sa hangin, isang paanyaya sa isang lugar na walang kasiguraduhan. Pagkatapos, dahan-dahan din, itinaas niya ang sarili niyang kamay at ipinatong sa pala ni Leo. Ang pagdampingang kanilang mabalat ay isang selyo, isang kontrata. Makahawak kamay, tumayo sila at nagsimulang maklakat sa dilim ng bahay. Ang bawat hakbang ay mabigat at sinadya, walang pagmamadali. Ito ay isang prosesyon, isang paglalakbay patungo sa isang altangang kasalanan. Ang makilat na gumuguhit sa mabintana ay nagsisilbing mabigla ang ilaw, na sa bawat kislap ay ipinapakita ang kanilang maanyo na tila matauhan sa isang trahedya. Huminto sila sa harap ng pinto. Ang master's bedroom ang pinakbabawal na teritoryo. Ang silid kung saan una siyang nasilayan ni Leo sa ibang liwanag. Ito ang huling hangganan, ang huling pagkakataon para umatras. Tumingin si Leo kay Isabela. Nagtatanong, nagbibigay ng huling pagkakataon. Bilang sagot, marahan nitong hinikpitan ang hawak sa kanyang kamay at siya mismo ang nagbukas ng pinto. Ito ay isang paksuko, isang paanyaya. Sa loob, ang kadiliman ay mas malalim pa. Ang tanging liwanag ay mula pa rin sa makidlat na sumisilip sa malaking bintana. Isinara ni Isabela ang pinto at ang tunog ng peklik nito ay tila ang tunog ng paksasara ng isang selda. Binitawan nila ang isa-isa. Asa dilim, sila ay dalawang anino na humihinga. Ang espasyo sa pagitan nila ay puno ng posibilidad. Ang unang kumilos ay si Leo. Ngunit hindi mga labi ang kanyang ginamit, kundi ang kanyang daliri. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang mukha ni Isabela na parabang isa siyang bulak na sinusubukang kabisaduhin ang isang sagradong imahe. Ang kanyang daliri ay gumuhit sa linya ng kanyang panga, sa arko ang kanyang kilay, at sa landas na dinaan ng kanyang luha nung gabing na usap sila sa beranda. Ang haplos ay isang paalala na ang nangyayari sa kanila ay hindi lamang pananasa ng laman, ito ay bunga ng dalawang kaluluwang nagtakpo sa kanilang kalungkutan. At doon nagsimula ang isang mabagal na ritual, isang dahan-dahang paalis ng mabaluti. Ang kanyang makdaliri na nanginginig sa simula ay hinanap ang butones sa blusa ni Isabela. Bawat isang butones na kanyang natatanggal ay isang pagbubunya ng isang bagong lihim. Ang kanyang balat sa may dibdib, ang guhit ng kanyang collarbone na kumikinang sa tuwing kumikidlat. Sumunod, ang kamay naman ni Isabela ang gumalaw. Hinahanap ang butones sa damit ni Leo. Ang kanilang kilos ay mabagal, puno ng paingat at paksamba. Walang pagmamadali, dahil ang bawat sandalingang paktuklas ay isang biyayang kailangan nila sapin. Nang sa wakas ay wala ng tela na humarang sa pagitan nila, sila ay dalawang hubad na katawan sa harap ng isa-isaan ng nangalit na kalangitan. Sa bawat kislap ng kidlat, ang katawan ni Isabela ay ipinapakita kay Leo na parang isang obra maestra, isang estatwang gawas sa garing na binigyang buhay ng maanino. At nagsimula ang isang paksamba na gamit ang mga haplos. Ang makamay ni Leo ay naklakbay. Sinusubukang alamin ang bawat pulgada ang kanyang balat. Ang kinis ang kanyang balikat. Ang lakas ang kanyang likod. Ang lambot ang kanyang tiyan. Ito ay isang pagalugat na punong pagkamanga. Ang kanyang kamay naman ay sumasagot. Ginagalugat ang dibdib at mga braso ni Leo na tila naktatanong at sumasagot ng sabay. Ang kanilang mabalat ay nausap sa isang lingwaheng mas matanda pa kaysa sa maksalita. Ang hangin ay napuno ng kanilang nga amoy, ang amoy ng ulan na pumapasok sa bintana, ang natitirang amoy ng alak at ang kakaibang samyo ng kanilang pinaksamang pagnanasa. Sa ilalim ng dagundong ng kulok, ang tanging tunok sa loob ng silid ay ang kanilang mabibigat na pahinga, ang marahang kaluskos ng balat sa balat, at ang ngaungol na kanilang pinipigilan, matuno na tila madasal sa isang bawa na relihiyon. Asagit ng ang bagyo, sagit ng ang kanilang bawa na paraiso, sila ay naging isa. Ito ay hindi isang marahas na pag-angkin, kundi isang paksalubong, ang paksalubong dalawang ilo na matagal
ng uhaw at sa wakas ay dumadaloy patungo sa isang dagat. Ang bawat paggalaw ay isang pag-amin, bawat paghinga ay isang pangako. Ang ritmo ngang kanilang pagsasama ay sumasabay sa ritmo ngang kalikasan sa labas. Ang marahang paulan na naging isang malakas na buhos, ang pauli-uli na pagguhit ng kidlat na napapa kita ng kanilang makatawang makayakap, makapulupot, na tila sinusubukang maging isang nilalang na lamang. Sa masandaling iyon, tinitigan ni Leo ang mamata ni Isabela. Sa likod ng saradong talukap, sa ilalim ng nanginginig na mapilik mata, hindi lamang pagnanasa ang kanyang nakita, kundi isang malalim na kalungkutan, isang pasasalamat, isang ginhawa. Nakita niya ang kanyang sariling kalungkutan sa mamata nito. Sila ay dalawang salamin na sumasalamin sa isang basa na imahe. Habang ang kanilang pagsasama ay nararating ang kasukdulan, ang bagyo sa labas ay tila nagsisimula ng huminahon. Ang mga dagundong ngukulo ay lumalayo na, at ang malakas na buhos na ulan ay nagiging isang marahang pakpata na lamang. Ito ay tila isang pag-ayon ng langit sa kanilang panloob na mundo, isang marahas na pagsabot na sinusundan ng isang malungkot na katahimikan. Humiga sila sa gitna ngang nagulong makumot, makayakap, ang kanilang katawan ay pawisan at pagod. Inilagay ni Isabela ang kanyang ulo sa dibdib ni Leo at maririnig niya ang mabilis pa ring patibok ng puso nito sa ilalim ng kanyang tainga. Hinaplos ni Leo ang kanyang buho. Ang kanyang daliri ay marahang sinusukle ang basang hible, walang naksalita. Ang salita ay magiging isang kalapastanganan sa kabanalan ng sandaling iyon. Ang kanilang pagsuko sa bawal na paraiso ay ganap na. Natapwan nila ang isang sandalingang perpektong koneksyon sa gitna ng isang perpektong kasalanan. Habang nakahiga sila sa dilim, nakikinig sa humihinang ulan, alam nilang pareho na ang sandaling ito ay makiwan ng isang peklat na habang buhay nilang dadalhin. Natikman nila ang bunga mula sa ipinagbabawal na puno, at ang paraiso ay kailanman hindi na magiging pareho. Ang katahimikan na sumunod sa bagyo ay mas nakabingi kaysa sa mismong ingay ng kulog at ulan. Pagsikat ng araw, ang kalangitan ay malinis na parabang hinugasan ang lahat ng bakas ng nagdaang gabi. Ngunit sa loob ng bahay, sa isipan ni Leo at Isabela, ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Nagising si Leo sa sarili niyang kama, bagaman hindi niya matandaan kung paano siya nakabalik doon. Ang unang pumasok sa kanyang kamalayan ay ang amoy. Ang amoy ni Isabela isang pinahalong pabango, pawis, at ang kakaibang samyo ang kanilang pinaksaluhang kasalanan ay nakakapit sa kanyang balat, sa kanyang buho, sa kanyang ngaunan. Ito ay isang multo na hindi nakikita ngunit lubos na nararamdaman, isang ebidensya ng isang krimen na walang saksi. Ang maliwanag na sikat ng araw na tumatago sa kanyang bintana ay tila isang mapanghusgang mata. Ang bawat alikabok na lumulutang sa hangin ay tila isang daliring nakaturo sa kanya. Ang normalidad ng umaga ay isang insulto sa kabaguhan ng kanyang mundo. Paano siya haharap? Paano niya titingnan si Isabela sa ilalim ng liwanag ng araw? Ngayong alam na niya ang bawat lihim na kurba ng katawan nito, ang lasa ng galabi nito, ang tunok ng gaungol nito. Ang kanilang unang pagkikita ay naganap sa pasilyo. Papunta si Leo sa kusina habang si Isabela naman ay kalalabas lamang sa silid nito. Sa loob ng isang segundo, ang kanilang mamata ay nagtakpo at sa isang iglap, ang buong gabi ay bumalik. Ang kidlat, ang dilim, ang halik, ang paksuko. Isang buong kwento ang nabu at natapos sa kanilang pagtitiginan. Ngunit kasing bilis ng kidlat, ito ay nawala. Si Isabela ang unang umiwas. Isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang pisngi at napatuloy ito sa paglakad na may pabulong na magandang umaga na tila sinasabi sa hangin at hindi sa kanya. Ang sandaling iyon ang natakda nga bagong patakaran ng kanilang laro. Sa araw, sila ay madrasta at anak. Sa dilim ng kanilang nga isipan, sila ay ibang-iba. At ang laro ay naging mas komplikado ng sa hapon na iyon, bumalik ang hari ng palasyo. Ang pagdating ni Ricardo, ang ama ni Leo, ay isang malakas na pagyani sa pundasyon ng kanilang bagong tatak na mundo. Pumasok ito sa bahay na may dalang ingay at buhay. Ang kanyang malakas na boses ay pumuno sa katahimikang sanay na sila. "I'm home," sigaw nito. Sinalubong siya ni Isabela ng isang perpektong ngiti at isang yakap. Hinalikan siya ni Ricardo sa pisngi. Pagkatapos ay ginulo nito ang buhok ni Leo at tinapi ang kanyang balikat. "Kamusta ang bahay habang wala ako?" tanong nito, walang kamalay-malay. Ang nganoman na kilos na iyon ang yakap, ang halik, ang tapi ay tila ngasundang sa mata ni Leo.
Pinunod niya, si Isabela na walang kahirap-hirap na gampanan ang papel ng isang mapamahal at tapat na asawa. Ang maamo nitong anyo ay bumalik ng buong-buo na tila isang damit na isinusuot kapag kinakailangan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leo ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman para dito. Isang patak ng panibuho na may halong pagkamangha sa kanyang kakayahan. Sino ang totoong Isabela? Ang babaeng kahapon ay sumisigaw sa kanyang ngabisik? O ang babaeng ito na ngayon ay nakangiting tumatawa sa ngabiro ng kanyang asawa? Ang hapunan ng gabing iyon ay isang pagtatanghal sa pinakamatinding antas. Si Ricardo na nasa kabisaraang mesa ay masayang nakukuwento tungkol sa kanyang biyahe. Si Leo at Isabela na makatapat ay maartistang nagsisikap na huwag makalimutan ang kanilang ngalinya. Ngumingiti sila sa tamang pagkakatawan, tumatango, nagtatanong, ngunit sa ilalim ng mesa, isang ibang kuwento ang nagaganap. Ang paa ni Leo ay hindi sinasadyang dumikit sa paa ni Isabela. Hindi ito umiwas. Sa halip, naramdaman ni Leo ang marahang pakpisil. Ito ang kanilang bagong lengguwahe. Isang lihim na komunikasyon na nagaganap sa harap mismo ngang taong kanilang pinagtataksilan. Ang isang simpleng pakdikit ng sapatos sa ilalim ng mesa ay nagiging isang bulong ng naalala kita. Isang pangako ng mamaya. Ang kanilang gamata ay naglalaro rin ng sarili nilang mapanganib na laro. Isang sulyap na nagtatagal ng kalahating segundo ngang higit sa nararapat. Isang lihim na pangiti kapag si Ricardo ay abala sa kanyang pagkain. Ang bawat pagkakataon ay isang maliit na pagnanakaw, isang patikim ng bawal na tamis na napapanatili sa kanilang katinuan at sabay na natutula sa kanila sa bingit ng kabaliwan. Ang nga araw ay naging isang koleksyon nga ninakaw na sandali, isang mabilis na pakdikit ng mga kamay sa pasilyo habang walang nakatingin, isang pakikita sa silid aklatan kung saan sa likod ng gahilera ng libro, nagaganap ang isang mabilis ngunit gutom na halik. Ang bawat sandaling iyon ay isang halo ng purong kaligayahan at nakakaparalisang takot. Ang panganib na mahuli ay ang pampalasa na napapasarap sa kanilang ginagawa, ngunit ito rin ang lason na unti-unting pumapatay sa kanilang kapayapaan. Nasimulang maramdaman ni Leo ang bigat ng kanilang kasinungalingan. Hindi na niya kayang tumingin ng diretso sa kanyang ama. Ang bawat kabaitan na ipinapakita nito sa kanya isang papuri, isang regalo ay isang mainit na bakal na tumatata sa kanyang budi. Nasimula siyang makaramdam ng inis sa pagiging walang malay ng kanyang ama, isang inis na sa katotohanan ay galit sa kanyang sarili. Ang kanyang nga gabi ay hindi na mapayapa. Ang alaala ng gabing iyon kasama si Isabela, na dati isang matamis na panaginip, ay nababahiran na ngayon ng mabangungot kung saan bumubukas ang pinto at nahuhuli sila ng kanyang ama. Napansin din niya ang mapagbabago kay Isabela. Ang halos hindi mahalata na pangingini ngang kamay nito habang nagsasalin ngang kape para kay Ricardo. Ang gabagong guhit ng lungkot sa paligid ngang magamata nito kapag inaakala niyang walang nakatingin. Ang kanilang pagtatanghal ay parehong napapahirap sa kanila. Ang kanilang lihim ay ang kanilang pinakamahalagang yaman at ang kanilang pinakamabigat na krus. Ito ang tanging bagay sa mundo na sa kanila lamang, isang pribadong universo na kanilang niliha, ngunit ito rin ang kanilang kulungan. Bawat araw, kailangan nilang paingatan ang ngapada nito. Siguraduhin walang sinak ng katotohanan ang makakapasok. Isang gabi, habang nakatayo sa kanyang bintana, nakita ni Leo ang kanyang ama at si Isabela na makasamang naglalaka sa hardin sa ilalim ng mapayapang liwanag ng buwan. Ang braso ni Ricardo ay nakaabay kay Isabela at tumatawa sila sa isang bagay na kanyang sinabi. Sa paningin ng kahit sino, sila ang perpektong mag-asawa at si Leo, ang tagapag-ingat ng lihim, ay nakatayo sa dilim ng kanyang silid. Isang estranghero sa sarili niyang tahanan, nakatanikala sa isang babaeng sabay na kanya at hindi kailanman magiging kanya. Ang kaligayahan ng kanilang koneksyon ay naging isang bagay na hindi na may hiwalay sa sakit ng kanilang panlilinlang. Ang araw ay naging entablado ang kanilang pinakamalaking takot at ang gabi, ang tanging kanlungan para sa kanilang bawal na katotohanan. Ang kaligayahan na idinulot ng kanilang lihim ay parang isang gamot na may panandalyang bisa. Sa simula, ito ay nakbibigay ng isang matinding pakiramdam ng buhay at kagalakan, isang patakas mula sa kulay abong realidad. Ngunit habang tumatagal, ang bisa nito ay humihina
at ang tanging naiwan ay ang lason ng pagkabalisa at ang patuloy na takot sa pagkahuli. Ang bahay na dati kanilang naging palaruan ay unti-unting nagiging isang hawla at si Ricardo na dati isang malayong anino lamang ay nagiging isang mapabantay na bantay na hindi nila matatakasan. Nasimula ito sa mamalili na bagay, mga pagbabagong halos hindi mahahalata, ngunit sapat na para matanim ng bining ng kaba sa dibdib ni Leo. Si Ricardo ay nagsimulang maging mas tahimik sa hapakainan. Sa halip na dominahin ang usapan ng kanyang kuwento, may mga pagkakataon na siya ay nananahimik lamang. Ang kanyang mata ay naglalakbay mula kay Isabela patungo kay Leo. At pabalik, ang kanyang tingin ay hindi naakusa. Ito ay mapanuri na tila sinusubukan niyang lutasin ang isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Para kay Leo, ang bawat pagtitik na iyon ay parang isang pisikal na bigat na dumadagan sa kanyang balikat. Pagkatapos ay dumating ang mga tanong na nakabalo sa anyong kaswal, na pausap ngunit may talim na tumatago sa kanilang depensa. Parang mas masaya kaya ngayon. Bella, sabi ni Ricardo isang gabi habang nakakapa sila. Mas naniningning ka? May sekreto ka bang hindi sinasabi sa akin? Sinabi niya ito ng may ngiti. Ngunit para kay Leo at Isabela, ang salitang iyon ay isang malamig na hihip ng hangin. Ngumiti lamang si Isabela, isang perpektong ngiti na hindi umabot sa kanyang mata. Ikaw talaga, mahal. Siguro dahil nandito ka na? Isang sagot na ligtas, ngunit sa ilalim ng mesa. Naramdaman ni Leo ang papisin ng paa ni Isabela sa kanya. Isang papisin na hindi na puno ng paknanasa, kundi ng takot. Kay Leo, ang tanong ay mas direkta. Naging tahimik ka mula nang umuwi ako. Anak, sabi sa kanya ng kanyang ama isang hapon. Napapansin ko, mas naging malapit kayo ni Isabela. Maganda iyan. Ang simpleng salitang mas naging malapit kayo ay umaling-awngaw sa isipan ni Leo na parang isang hatol. Bawat kilos nila ay inobserbahan, bawat pagbabago ay napapansin. Ang kanilang lihim na mundo ay hindi na pala ganon kalihim dahil sa takot nagbago ang kanilang kilos. Ang dating malayang paknanakaw ng mga sulyap ay naging mabilis at punong kaba. Ang mapagdadaiti ay naging mas bihira, na parabang ang kanilang balat ay natatakot ng magtakpo. Naging mas maingat sila, ngunit ang kanilang paingat ay nadulot ng isang bagong problema. Isang kakaibang tensyon na mas halata pa kaysa sa kanilang dating kalayaan. Ang maamong anyo ni Isabela ay naging isang desperadong pagtatanghal. Naging mas malamig ito kay Ricardo sa harap ni Leo na tila sinusubukang patunayan ang isang bagay. Ang bawat yakap at halik na ibinibigay nito sa kanyang asawa ay isang sampal sa mukha ni Leo, isang masakit na paalala kung kanino talaga ito nabibilang. Ang lahat na ito ay umabot sa kasukdulan isang gabi. Gabi na at ang buong bahay ay tahimik na. Akala nila ay tulog na si Ricardo na maagang pumasok sa silid dahil sa pagod. Si Leo ay bumaba para uminom ng tubig. Sa kanyang pagdaan sa sala, nakita niya si Isabela na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas. Ang liwanag ng buwan ang tanging nakbibigay liwanag sa kanyang anyo. Hindi niya napigilan ang sarili. Ang pangungulila at pagnanasa ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Nilapitan niya ito. Hindi ka pa natutulo, bulong niya. Lumingon ito, nagulat. Ngunit nang makita siya, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ako makatulog, sagot nito. Masyadong maraming iniisip. Walang salitang namagitan, ngunit ang kanilang mga katawan ay tila may sariling isip. Humakbang si Leo palapit at humakbang din si Isabela. Sa dilim ng sala, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, ang kanilang bibig ay muling natakpo. Ngunit ang halik na ito ay iba. Hindi ito tulad ng dati na puno ng pagsabok ng damdamin. Ito ay isang halik na desperado, malungkot at puno ng takot. Ito ay isang paghahanap ng kanlungan sa gitna ng kapahamakan. Ang kanilang makamay ay nahanap na kayakapan sila ng mahigpit na parabang sa pagdidikit ng kanilang mga katawan ay maari silang magtago mula sa mundo. At sa gitna ng kanilang pajakap, isang tuno ang pumuni sa katahimikan. Isang marahang paugong ng sahip mula sa itaas. Isang yapa, sa isang iglap, sila ay nagiwalay na parang napaso. Ang kanilang mga puso ay huminto sa paktibok. Ang takot, malamig at matalim, ay gumapang sa kanilang mga ugat. Tumingin sila sa isa-isa.
Ang kanilang mga mata ay nalalaki sa sinda. Pagkatapos, ang pinto ngang sala ay dahan-dahang bumukas. Si Ricardo, nakatayo ito ron, suot ang kanyang pajama, ang kanyang muka ay hindi mabasa sa dilim. Hindi ito naksalita. Tumingin lamang ito mula sa namumutlang mukha ni Leo patungo sa nagulong buhok ni Isabela. Ang katahimikan ay isang pagpapahirap. Bawat segundo ay isang kawalang hanggan. Hinihintay ni Leo ang sigaw, ang sumpa, ang pag-amin na ang lahat ay tapos na, ngunit wala. Sa halip, isang manipis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ricardo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Hindi rin ako makatulog, sabi nito. Ang boses ay kalmado na halos nakakatakot. Bababa lang sana para uminom ng tubig. Naglakad ito papuntang kusina na parang walang nakita, na parang hindi niya naabutan ang kanyang asawa at anak na nakatayo. Sa dilim na may layong 1 pulgada lamang sa isa't isa, parehong humihingal. Kumuha ito ang tubig, uminom, at muling dumaan sa harap nila. Bago ito tuluyang umakyat, huminto ito at lumingon. Magpahinga na kayo, sabi nito, gabi na. At pagkatapos ay nawala na ito sa dilim ng hagdanan. Naiwan si Leo at Isabela sa sala, hindi makagalaw, ang kanilang katawan ay naninigas sa lamig ng takot. Hindi nila alam kung ano ang mas masahol, ang mahuli sila sa akto o ang hindi nila alam kung nahuli nga ba sila. Ang kalmadong reaksyon ni Ricardo ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang galit. Ang galit ay isang pag-amin na alam niya. Ang katahimikan ay isang pagpapahirap, isang paghihintay sa isang parusang hindi nila alam kung kailan darating. Ang dating matamis na pananasa ay naging lasang abo na ngayon sa kanilang nga bibig. Ang kanilang preso ay tuluyan ng napasok ngang isang anino, at ang anino na iyon ay hindi na lamang isang pagdududa sa kanilang isipan. Ito ay may pangalan na, may mukha, at natutulo lamang sa kabilang silid naghihintay. Ang nga araw na sumunod sa gabing iyon ay dinaanan sa isang malaki at makapal na katahimikan. Ang dating kuryente na dumadaloy sa pagitan ni Leo at Isabela ay napalitan ng isang malamig na takot. Ang nga ninakaw na sandali ay tuluyan ng naglaho. Ang nga lihim na sulyap ay naging puno ng paiwas. Ang kanilang kasalanan, na dati isang sikretong nabubulot sa kanila, ay naging isang pada na ngayon ay naghihiwalay sa kanila. Bawat isa ay nakakulong sa sari-sarili nilang selda ang takot, at ang buong bahay ay naging isang malaking bilangguan kung saan si Ricardo ang warden na hindi nagsasalita. Ang takot ay hindi na lamang sa paisip, ito ay isang pisikal na bagay na kanilang nararamdaman sa tuwing makakasama silang tatlo, at ang pinakamatinding pagpapahirap ay ang hapunan. Ang mahabang lamesa na dati najing entablado ng kanilang galihim na laro ay najing isang korte kung saan sila ang akusadong walang karapatang magsalita. Isang gabi, ang katahimikan ay binasa ni Ricardo. Magbihis kayo ng mayos, sabi nito, hindi tumitingin sa kaninuman. Maghahanda ang makatulong ng isang espesyal na hapunan, magdiwang tayo, bilang isang pamilya. Ang salitang bilang isang pamilya ay binitiwan nito na may kakaibang bigat na tila isang martilyong pumukpok sa dibdib ni Leo at Isabela. Hindi ito isang paanyaya, ito ay isang utos. Isang patawa para sa isang huling pahuhukom. Ang hapunan ng gabing iyon ay mananatili sa alaala ni Leo bilang ang pinakamahabang gabi ng kanyang buhay. Ang misa ay napakaganda, kumpleto sa mga mamahaling kubyertos, makandila at mga bulaklak. Ang mapakain ay masasarap tingnan, ngunit sa kanilang panlasa, ang lahat ay abo. Si Ricardo, na nakaupo sa kabisera, ay ang larawan ng isang kalmadong hari. Kumakain ito ng dahan-dahan. Bawat pagalaw ay sinadya. Wala na ang mamapanuring tingin. Wala na ang matanong na may pahiwatik. Ang kanyang armas, gayon ay ang kanyang katahimikan. Isang katahimikang mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Isang katahimikang nagsasabing, alam ko ang lahat. Si Isabela, sa kanyang pinakamagandang bestida, ay isang perpektong estatwa ng pakukunwari. Ngumingiti ito, pinupuri ang pagkain. Tinatanong si Ricardo tungkol sa kanyang araw, ngunit ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mata. Ang kanyang mata ay mga bintana sa isang kaluluwang sumisigaw sa takot at pagsisisi. Sa tuwing inaakala niyang hindi nakatingin si Ricardo,
Ang kanyang nga mata ay dumadausdos patungo kay Leo, puno ngang isang tahimik na paksusumamo, isang tanong na wala ring sagot. At si Leo, siya ang multo sa hapunan. Ang kanyang nga mata ay nakatutok lamang sa kanyang plato. Ang pagkain ay walang lasa, ang ala ay parang lason. Nararamdaman niya ang titik ng kanyang amo na parang apoy na sumusuno sa kanyang bato. Nararamdaman niya ang desperation ni Isabela mula sa kabilang panig ng mesa. Ang bigat sa silid ay halos hindi na niya kayang dalhin. Gusto niyang sumigaw, umamin, tapusin na ang pagpapahirap na ito. Ngunit ang kanyang dila ay tila na paralisa. Sa gitna ng hapunan, itinaas ni Ricardo ang kanyang kopiteng ng ala. Isang tagay, sabi nito, ang kanyang boses ay malinaw sa katahimikan. Tumingin ito kay Isabela, pagkatapos ay kay Leo. Para sa pamilya, ang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Dapat natin itong protektahan laban sa kahit ano o kahit sino. Na maaring sumira dito, ang kanyang nga mata ay nanatili kay Leo nang binitiwan niya ang huling nga salita. Hindi na kailangan ng pag-amin, iyon na ang hatol. Walang sumabo, walang nagalit. Tinapos nila ang hapunan sa parehong mabigat na katahimikan. Magandang gabi, sabi lamang ni Ricardo bago tumayo at maglakad patungo sa kanilang silid, na iniwan si Leo at Isabela na mag-isa sa naglilikpit na mga anino. Hindi sila nakatinginan. Tumayo rin sila at nagiwalay ngang landas, bawat isa ay patungo sa sari-sarili nilang kadiliman. Pumasok si Leo sa kanyang silid at isinara ang pinto, ngunit hindi nito kayang isara ang matini sa kanyang isipan. Dumiretso siya sa kanyang bintana, sa kanyang naging puwesto ngang pagbabantay. Mula roon, tanaw niya ang bintana ng silid ng kanyang ama at ni Isabela. Nakasindi ang ilaw. Ano ang nangyayari sa loop? Nausa ba sila? Naawe? O mas masaho pa? Nagikilos ba silang parang walang nangyari? Na ipinapapatuloy ang kasinungalingan hanggang sa katapusan? Ang liwanag sa bintanang iyon, na dati isang simbolo ngang kanyang pinakamatamis na pagnanasa, ay isa na ngayong apoy sa impyerno na habang-buhay susunok sa kanyang kaluluwa. Ang mamong anyo ngang kanyang madrasta, ang imahe ngang kagandahan at kalungkutan na unang umakit sa kanya, ay isa na ngayong multo na habang-buhay siyang hahabulin. Hindi na ito isang mukhangang isang babae, kundi ang mukhangang kanyang pinakamalaking kasalanan at pagsisisi. Ang kuwento ay hindi nagtapos sa isang malinaw na resolusyon. Ang tanong kung nalaman ba talaga ni Ricardo o kung ano ang kanyang gagawin ay mananatiling nakabitin sa hangin, mas nakakatakot kaysa sa anumang katapusan, dahil ang tunay na parusa ay hindi ang pagkahuli. Ang tunay na parusa ay ang habang-buhay na paghihintay, ang pagkakatali sa isang kasalanang pareho nilang pinili. At habang nakatayo si Leo sa dilim, pinamamasdan ang liwanag sa kabilang bintana, isang tanong ang naiwan para sa ating lahat na nakikinig. Sulit ba ang ilang sandaling ang ninakaw na kaligayahan kapalit ng habang-buhay na pagbabayat? At sa isang paraisong binuo sa pundasyon ng kasinungalingan, mayroon pa bang puwang para sa tunay na kapatawaran? O ang tanging naghihintay na lamang ay ang mabagal na pagkabulok sa ilalim ng anino ng pagdududa?